sa akin ay binigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Deserve all the glory, Lord. Deserve all the praise. Dapat lamang po kayo namin maitaas sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I praise your wonderful name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na pinagtagpo-tagpo niyo kami ulit, Panginoon, upang kami ay magkasasama, Panginoon, at magtipon, Panginoon, upang kayo ay papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa inyo lamang namin matatagpuan, Panginoon, ang tunay na kapayapaan. Ang iyong presensya, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay tapat sa amin, Panginoon. Kahit, Panginoon, may pagkakataon na kami ay hindi nagiging tapat sa inyo, Panginoon. Pero kayo, Panginoon, nariyan lamang kayo, Panginoon. Bukas ng inyong puso, Panginoon, sa amin. Ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay walang hanggang. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtugon ng aming mga problema, Panginoon. Bagamat may mga suliranin po kami, Panginoon, na nararanasan, Panginoon. Pero hindi po yun hadlang upang kami ay magpuri sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan.
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Narito kami, Panginoon, sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapasiyasat. Batid niyo po, Panginoon, ang laman ng aming kaisipan at aming puso. Alam niyo po, Panginoon, ang aming karumihan. Panginoon, wala kaming maitatago sa inyo. Pero narito kami, Panginoon, lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo ng buong puso, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming naging kasalanan, sa aming mga naisip, Panginoon, sa aming salita, Panginoon, sa aming nagawa, Panginoon. Naway linisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon. Upang sa gayon kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, na humarap sa inyo. Upang kami ay maging katulad po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, lahat ng mga plano namin sa buhay, Panginoon, ay mas higit pa po ang inyong mga plano, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong magliwanag sa aming buhay. Tanging ang inyong kalooban lamang po, Panginoon, ang siyang masunod sa aming mga buhay. At patuloy po ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dalangin po namin ang inyong lingkod na gagamitin ngayong gabi, Panginoon. Naway looban niyo po siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Tanging ang inyong mga banal na salita, Panginoon, ang siyang manahan sa aming mga isip, Panginoon, at aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon. Hallelujah. Naway patuloy niyo po siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hallelujah. Patuloy na kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayong gabi, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na manahan ang pagmamahalan at kapayapaan sa bawat isa sa aming gawain, Panginoon. At patuloy na isapamuhay namin, Panginoon, ang inyong mga banal na salita. Hallelujah. At ngayon pa lang, Panginoon, dinideklara na po namin ang katagumpayan ng aming gawain at walang kahit sino mang masamang gawa ng masamang espiritu, Panginoon, ang makakapasok dito sa aming bahay sambahan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, please always protect us from evil, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen, Panginoon. Tinanong si Pastor Gani kung ano gusto niya pag-aralan natin. Sabi niya, mag-share na lang daw ako tungkol sa paglilingkod sa Taiwan. Kaya susundin ko na lang siya. Tandaan natin, ang goal lagi ng Panginoon ay magligtas ng maraming tao. Hindi siya namatay para sa ibang dahilan. Ang talagang layunin ng Panginoon ay magligtas, yung heart of the Bible na verse, for God so loved the world. Binigay ang kanyang anak
not for financial gain, hindi para tayo yumaman. Kaya ibinigay ang Panginoon para makaligtas. Ngayon, yung ginawa ng Panginoon sa Taiwan po ay isang talagang patunay na ang Panginoon ay kumikilos, pero merong kailangan na sakripisyo na pagtatalaga. Kahapon, nabibless ako doon sa binabanggit ni Pastor Gani sa inyo, ini-encourage kayo na pagbutihin natin, maglingkod sa Panginoon. Kahit na kayo ay nagtatrabaho, marami kayong pwedeng magawa. Pwede pa rin makahayop. Pwede pa rin kayong makapag-share sa iba. Meron lang ako ikukwento ng dalawang tagpo doon sa gawain natin doon. Yung church natin doon sa Taiwan ay magpo 4 years pa lang ngayong June. Last week ng June. At si Pastor Cesar din ang speaker namin. Pero ang church natin doon, 7 na ang branch. Pagbalik ko, may 2 kaming tinitingnan na mabubuksan uli. Kasi naghahanap kami ng lugar. May nahanap na yung mga kapatiran. Nag-contribution na yung mga kapatiran doon para sa pang-renta. Pang-down na lang ang hinahanap namin. Tapos may isang lugar pa na mabubuksan na rin kasi mayroong isang Presbyterian church na magpapagamit ng church nila paghapon. Kaya di magiging 9 na. Pero tignan ninyo, nangyayari yung mga bagay habang nandito ako. Kumikilos na lang ang Panginoon doon. Dati, eto si Gina, subaybayan niya yan. 2 years ago, 2016 yata yun. Meron kaming Bible study 1 hour away mula doon sa main church sa Tainan City. Doon sa dorm ng isang mga kapatiran. So nagbabiyahe kami ron every Thursday. Nagsasama ako ng mga miyembro. Ni-encourage namin yung mga miyembro kahit pagkagaling sa trabaho, sama kayo. Kaya nga tinanong ko si Pastor Gani kanina kung may kasama siya na miyembro sa paghayo. Nice kung encourage kayo pagka ganyang mga paghayo, sumama kayo. Samahan niyo yung pastor. Makapagbukas ng Kasi yun ang minsan ang pinagpipray natin, Lord, papasukin yung mga tao dito, paramihin niyo, punuin niyo to. Pero ang totoo, ang sabi ng Panginoon, go. Lumabas kayo, pumunta kayo doon. Puntahan niyo yung mga tao kung nasa saan sila. Hindi, let them come in. No, you go out. Kaya every Thursday, nagpupunta kami doon. Ngayon, yung pinaka-leader nila, si Alvin. Yung pinaka-leader doon sa Bible study group na yun. Lumago na yung Bible study na yun hanggang sa naging church na sila. Naging karoon na kami ng church sa bayan. Tapos, minsan, bigla-bigla na lang siyang ililipat ng kumpanya. Sa mas malayo pa, dagdag pa ng 1 oras ang biyahe. So, naging 2 hours na. Nag-message sa akin minsan, Pastor, pag-pray nyo naman ang mabagong desisyon ng kumpanya namin kasi nilipat po ako lang mag-isa. Inilipat siya sa malayong lugar. Tainan pa rin pero Liuing, malapit na sa Chai. Di sabi ko, huwag ka mag-alala, baka layunin ng Panginoon yan. Makapagbukas din tayo ng gawain. Kung saan ka naroon, makapagbukas tayo ng gawain. Medyo malungkot pa rin siya pero ganun pa man, natuloy yung paglipat niya ron. Kaya nag-usap kami 2. Sabi ko, sige, mag-start tayo ng Bible study dyan. 2 lang tayo. Kasi wala naman siyang kakilala dun sa bagong kumpanya. Pero sabi ko, may mga kwarto ka naman dyan, di ba? Kahit pa paano, maririnig nila yung Bible study natin, 2. Ngayon, ang problema, nung time po na yun, wala pa tayong sasakyan, sariling sasakyan sa Taiwan. Mag-pray nga muna tayo. Lord, samahan niyo nga po ako sa aking pagpapatotoo at mangusap nga po kayo sa amin, O Diyos. Nihiling ko, Ama, na sa taong ito, magkaroon ng breakthrough sa church dito sa Macau. Sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa bawat isa na narito. Maging yung mga kapatiran namin na wala rito, nadalangin namin sila at si Pastor Gani sa kanyang paghayo. Samahan niyo po siya sa kanyang pagsasalita at tumilos po kayo sa kanilang gawain. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang gagawin ko, every Tuesday yon na pagpasyahan namin. Magbibisikleta muna ako 1 oras papunta sa Fengshan train station. At pagkatapos na nandun ako, magte-train ako ng... May naiiwanan naman doon Hindi naman mawawala yung bisikleta doon.
At magte-train naman ako. Malayo siya, hindi pwede yung fast train eh. Kaya ang sinasakyan ko, slow train, 2 hours. At pagdating ko dun sa train station ng Liu Ying, dalawa option. Magta-taxi ako, 100 NT ang halaga, 160 pesos. Or, maglalakad ako. So, alam ko na kung ano gagawin ko. Di maglalakad na lang ako kasi gusto kong makatipid eh. Medyo marami tayong gastusin doon. Kaya, maglalakad naman ako ng 1 oras kasi walang bus na biyahe sa kanila. Papunta doon sa kumpanya nila, doon sa dorm. Tapos iintayin ko sila para may Bible study yung isang tao. Alvin. Ang problema, pagka pabalik, kasi minsan ang tapos ng trabaho nila 8:30 ng gabi, 9 ng gabi. Hindi mag-uumpisa kami ng gawain, 9:30. Yung last train pabalik, hanggang 10:30 lang. Kaya, ang gagawin ko, pagka pabalik na, iaangkas ko siya sa bike niya. Dahil gabi na hindi na rin, ayoko talaga mag-taxi kasi mahal. Kaya, ang ginagawa ko, iaangkas ko siya, tapos yung nilakad ko ng 1 oras, kailangan taxi, ibisikleta namin ng 12 minutes. Naku, sabi ko sa inyo, talagang yung padjak ko, tapos nakaupo siya doon sa likuran. Ang sakit na ng ganito ko. Umiiyak na talaga ako. Naray ko, sakit na Lord. Pero kailangan ko habulin. Kaya ko ito ng Panginoon. Sumisigaw ako sa daan. Si Alvin naman, tawa ng tawa. Tapos, kaya niya. Pambira ka. Mag-pray ka. Kasi pagka hindi ko naabutan yung tren, pinabukasan na ako. Nangyari sa akin yun. Nang ilang beses. Hindi namin naabutan yung tren. Kaya, sa 7-Eleven ako nakatulog. Ang bagay, pumapayag naman, 24 hours naman yung 7-Eleven. Ngayon, minsan, pagka pumupunta ako ron, ganun yun, lagi, every week yun. Minsan, pag pumupunta ako, may 2 dumadalo. Minsan, may 3. Minsan, wala. Pagka sinalubong ako ni Alvin, at medyo malungkot, alam ko na yun, isa lang siya. Nung mag-isa lang kaming 2 one-on-one. Okay yan, walang problema yan. Alam niyo, in-honor ng Panginoon yung pagtsatsaga na yun. Kasi ngayon, paikling ko lang yung kwento, isang church na sila. Meron na tayong church doon na inuupahan. Yun yung pinakamaliit na upa. 11,000 NT lang. Pero ang lugar niya, parang, kung ito, pati yung CR, yung rectangle na yan, mga 6 na ganyan. Malaki siya. 4 na kwarto. At ang isang kwarto, mas malaki pa rito. Nasa 2nd floor. Sa ilalim niya, grocery, family mart. Tapos ang ganda ng hagdan. Nung nakuha namin yon, nung unang nag-umpisa kami ng church doon, nakiki-church kami sa isang Baptist church yata yun. Nung sabi ko, panahon na para maghanap tayo. Nakita namin yung sign na yun na, for rent. So sa madalit sabi, paikliin ko na lang, napakaraming himala na nangyari noon, paano namin nakuha yun. Pero paikliin ko na lang. Sa madalit sabi, nakuha na namin. Sabi sa amin ng Baptist Church na pinanggalingan namin, tuwing hapon kami noon, sa kanila, gusto na namin mag-Sunday morning. Sabi na, alam nyo ba, ang tagal na namin gustong makuha yan. Hindi namin makuha-kuha. Ba't kayo nakuha nyo, mga Pilipino pa naman kayo? Sabi ko, ano po ng Panginoon yun? Bilang kagalakan nila, nag-donate sila ng 6 na bangko. Na may mga sandala na ganyan. Ngayon, meron namang pioneering church yung church na yun. Nagbukas rin sila ng gawain. 1 hour away naman. Tren, papunta sa Sinshi. At natutuwa ako kasi yung Sinshi, hanggang ngayon, di ko pa po nakikita. Kalahating taon na sila may Bible study room. Tapos nalipat na raw yung iba sa Yongkang. At doon sa Yongkang, meron raw, yun na nga yung Presbyterian Church na magpapagamit. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin nakikita. Pag uwi ko lang, sasadyain ko talaga para makipag-usap. Kumilos ang Panginoon. Now, kung ang iniisip natin, pagka minsan kasi mapasok sa isip ko, tigil na kaya itong Bible study na to, nag-iisa lang naman minsan si Alvin, at saka napakahirap. Ang ginagawa ko pa naman nun, yung pera ko, sakto lang talaga sa pamasahe sa tren. Kaya lang talaga, pagod talaga.
Pag uuwi naman ako at maabutan ko yung tren, di pawis na pawis ako noon, papalit ako. Di 2 oras pabalik. Darating ako sa Kaohsiung, sa may Pongshan train station. Mag-aalauna na madaling araw. Magbibisikleta naman ako na 1 oras. Darating ako sa church, 2:00 na. Minsan dumating ako sa church, naiyak ako. Sa pagod. Dinatnang ko yung mga, sila Jean, doon na natutulog yan sa church. Dinatnang ko sila, pagpasok ko doon sa church, umiyak ako, sabi ko, pagod. Pagod ako. Tapos hihiga na ako. Tapos may devotion pa sa madaling araw. Lang. Pero after 1 year, ayan na. Nagbunga na yung Kaya, nadagdagan na naman yung gawain. At ngayon, sila na umaabot. Hindi ko na sila iniisip. Paminsan-minsan na lang ako nakakapunta. Once every 2 months, dumadalaw ako doon sa church nila. At masigla sila sa Panginoon. Pero may mas matindi pa ron, yung sa church nila, Rick. Sa Chungli. Yun naman, nung nag-uumpisa, once a month ko lang sila napupuntahan. Tapos iilan lang. Minsan nga, ito si Rick, wala. Ang gagawin ko naman nun, gabi, magbabiyahe ako ng overnight bus, 4.5 hours, papunta ng Taipei. Pagdating ko ng Taipei, matutulog muna ako doon sa may train station. Maghahanap ako ng mga bench doon. Sa Taipei main station, at matutulog muna ako. Pagdating ng 5:00, may biyahe na ng tren, pabalik ng Chungli. Pabalik ng, Chungli. Doon ako sasaka yung first train. Tapos, iintayin ko sila sa McDo o kung saan man doon. Tapos, magdarating na sila mga 8:00, 9:00. Mimit ko sila mga 30 minutes. O pagkatapos, sasakay na ako ng bus, pabalik ulit ng Kaohsiung. Ilang beses din yun na isip ko parang masyadong magastos. Pwede naman sa ibang paraan. Kaya lang talagang nadarama ko na nililid talaga ng Panginoon yung personal contact, yung makipag-usap ka talaga ng mukhaan sa kanila. Paikling ko na rin yung kwento. Ang dami ring himala na ginawa ng Panginoon dun sa kung paano kami nakakuha ng church doon. Yung himala na ginawa ng Panginoon dun sa may-ari, yung buwan-buwan na pag-iintindi ng bayaran. Ngayon, dumating sila sa punto na 60 na sila dun sa church nila. Sikip na. Kaya sabi ko, kailangan humanap na tayo ng ibang lugar para hindi na tayo kasya rito. Hindi kami makahanap. Ang nilid ng Panginoon sa amin iba. Paghiwalayin yung church. Yung mga nanggagaling sa malayo, mag-umpisa na ng church doon. Kaya last December, nakapag-umpisa tayo sa tulong rin ng Panginoon sa Sinchu. May 15 na doon nanggagaling pa. Ayun. Alam niyo yung patotoo ng isang kapatiran doon? Sabi nga, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may church na rito sa Sinchu. Kasi dati nung sa Chungli pa kami, 520 ang ginagastos ko. Taiwan. O bali mga 700 pesos. Pamasahe pa lang, nag-offering na eh. Mag-offering pa yon, magka-tithes pa yon. Pero hindi nila inisip na kalugihan sa kanila. Pero ngayon po, salamat sa Panginoon, 52 NT na lang po ang ginagastos namin. Isang bus lang, nandoon na sila. Panggabi pa po yon, magtatrabaho ng gabi, sila Iris. Tatrabaho ng gabi, lalabas ng 7:30, tapos didiretso sa church. Pagkadating sa door, magbibihis ng diretso sa church. Medyo minsan, nalilate pa dumating. Tapos pagkatapos ng gawain, pagkakain, aalis, babalik uli, magte-tren uli, mga 1 oras na tren. Tapos bus. Tapos papasok ng kinagabihan. Yung hindi mo na matatawaran yung dedication, yung sinasabi ni Pastor Danny sa inyo kagabi. Yung pagtatalaga na hindi na issue yung lakas, yung pera, yung talagang todo na para sa Panginoon. May gawain kami minsan, anniversary, sa Kaohsiung. May isang kapatiran sa pagnanasa na Makadalo. Sumakay sa high-speed train mula sa Taipei. Ang bayad po na 1,600, mga 3,000 pesos. So sumakay siya ng umaga, tapos sinundo na lang namin sa station,
dumating sa church. Pagkatapos ng gawain, magkakainan pa lang, kailangan umalis na agad siya kasi may curfew sila. Balik uli dun sa high-speed train. Nung inatid namin, takbo tayo! Kasi last trip na, gusto niya maabutan, hindi nakapag-reserve ng ticket. Pagdating namin doon, sabi sa kanya sa counter, "Oh, you are lucky. This is the last seat." Sabi niya, "Hindi po ako lucky, I'm blessed." Kaya nakasakay siya. Pero tingnan niyo yung gastos nun. Nasa 6,000 pesos para makadalo ng 2 oras na gawain. Nag-offering pa yon. Tapos ang saya-saya niya pa. Hindi niya iniisip na palugihan. Yung isa naman na hindi masyado malayo, 1 hour away lang, binayaran yung katrabaho para yung katrabaho ang pumalit sa shift niya. Pagka nababayaran mo yung isang araw. Kaya binayaran niya. Alam niyo, Pastor, nagbigay ako ng 700 doon sa katrabaho ko. Bakit naman? Para makadalo ako. Kasi, pagka ganun, kailangan babayaran ko yung iba para sila to. Ganun ba? Okay, praise God. Nakita ng Panginoon. Naging karaniwan sa kanila yun. Kaya, alam niyo, pagka nakita ng Panginoon na ganun tayo kaseryoso, ino-honor ng Panginoon. Kaya lumago sila ng lumago. Ang nakakatawa, yung naka-assign na pastor doon sa kanila, madalas pag linggo wala. Kasi linggo may pasok. Graduate ng Bible School yun, Pastor Anthony Valdepeña. Nakadistino sa Marinduque. Iniwan yung destino para magtrabaho, para makatulong sa pamilya. Pagdating doon, gawain din yung hindi ka na nakatakas. May time na 2 buwan, di siya nakakadalo. Tapos padami sila ng padami. Kaya niloloko, "Pastor Anthony, madami na tayo rito." Wala yung pastor, dumadami. Bakit? Kasi nakasalalay sa Panginoon yung paglago. Ngayon, anong tinitignan ng Panginoon para palaguin yung church? Yung mga nandoon na sa loob. Kung seryoso. Kung handa na talaga mag-alaga. Kaya nga nung this week, tinanong ko kayo, ilan ang kaya niyong alagaan? Bawat isa sa inyo, ilan ang kaya niyong tiisin na paglinggo, tawag ka ng tawag, pagka follow up ka ng follow up, susunduin ko muna, ko muna. Kanina, nagme-message sa akin yung nasa Kaohsiung kasi yung ibang mga kababaihan pupunta doon sa church sa Tainan, magtuturo ng tambourine. Na ngayon, kaya siguro ang gusto kong iwan sa inyo ay, if we are serious, God is serious also. Kung seryoso talaga tayo na makahikayat ng kaluluwa, seryoso din ang Panginoon. Kung gusto natin magpagamit, gusto rin tayong gamitin ng Panginoon. Pero it would take us na tatanong sa dorm natin, pwede ba tayo mag-Bible study dito? O pwede ba pagka ayaw doon sa dorm, sa 7-Eleven, Bible study, o sa punta tayo. Maraming paraan na pwedeng gawin sa inyo ang Panginoon. Iniintay lang tayo ng Panginoon. So gusto kong dagdagan yung sinasabi ni Pastor Gani na, mga kapatid, tingnan niyo, ganyan lang kaikli ang buhay natin dito sa mundo. Pagkatapos ng maikling buhay na yan, yung buhay na walang hanggan. Ano ba pinaglalaban natin sa maikling buhay na? Ano ba iniingatan natin kaya hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ng lubusan? Ano ba inaalala natin? Napakaikli ng buhay. Alam niyo, yung unang-unang church doon, wala akong makain. Iniintay ko si Dexter, yung anak ni Pastor Cesar, kasi yung mga, anong tawag doon sa Ha? Yung pagkain ng mga trabahador, hindi kinakain doon sa kanila kasi nagsasawa na. Inuuwi niya ngayon. Yun ang kinakain namin. Kasi konti lang ang miyembro noon, wala pang gaanong mga alam, wala pang gaanong nag-offering. Kaya, hinihintay ko siya. Sabi ko, Lord, napagutom, ang tagal ni Dexter dumating. Nakarating na ba si Dexter? Kilala niya ba si Dexter? Hanggang sa, yung katabi na Kunyang Temple. Maraming mga ibon doon, di ba, na palipad-lipad. Kasi yung kapitbahay namin, tuwing umaga, nagtatapon ng tinapay. Tatapon ng tinapay yun. Naku, magdadatingan yung mga ibon. Tapos, pagkagabi naman, yung pusang palaboy doon,
merong isang matanda na galing pa sa kabilang kanto, pumupunta ron tuwing gabi, naglalagay sa likod ng church ng pagkain ng pusa. At alam na ng pusa yun. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, tignan mo yung mga ibon. Hindi naman yan kamag-anak nitong kapitbahay niyo. At yung nagdadala ng pagkain doon sa pusa, hindi naman niya kaano-ano yan. Pero napapakain sila. Eh ikaw, anak kita. Bakit ka hindi makakakain? Na ano, oo nga, Panginoon. Salamat po, Panginoon. May paraan kayo. Isa na lang. Meron tayong Bible study sa church. Hindi ko lang kay pastor ko na. May isang Bible study tayo sa Kaohsiung. Alam niyo, 10 kilometers ang layo. Ang nagagastos sa gasolina, 3,000 din. Balikan. Pero isang tao lang po yung pinupunta. Caregivers sa bundok. Kasi pagka hindi mo siya pupuntahan, hindi naman siya pinapayagang umalis. Every other month, isang araw makakalabas siya. Minsan hindi pa. Paano yung kaluluwa na yun? Kawawa naman. Walang magmamalasakit. Kaya ano kami? Ayan, si Jean, napuntahan na yun. Hanggang sa naging 3 yun. Ngayon, isa na lang uli. Doon na lang uli nagagawain. Kasi yung sa isang bundok pa, 1 hour away pa rin sa bundok, pumupunta na ng Kaohsiung, may sasakyan sila. Kaya yung isa na lang ang pinupuntahan. Last month, first year anniversary nung gawain doon. Talaga dami rin nilang handa. Kung todo rin yung program. Para doon sa isang tao. Nung minsan anniversary ng Tainan, bisita namin si Pastor Jordan at si Pastor Joseph. Pagod na lahat. Sabi nila, Pastor, pupunta pa ba tayo sa bundok? Nag-iisip akong ganyan. Sabi sa akin ng Panginoon, kahit isa lang yun, mahalaga sa akin. Kaya kinakailangan, pumunta kayo. Gawain pa rin na kumpleto. Yung Sunday service tayo ron eh. Sa isang tao na yun. Sige, pupunta pa rin kahit pagod na. Lagang ano. At pagka dinalaw pa yung isa, makakauwi sa church, alas 12 na ng gabi. Naiba kasi yung isip ko nung 2006. Naka-assign ako sa Marinduque. May camp kami. Youth camp. Napagkasunduan ng mga pastor doon na hindi pa dadaluhin yung walang pambayad. Kasi nakagawian nila na kahit walang bayad, pinapa-attend nila. Sinasagot na lang ng distrito. District supervisor ako noon doon sa Marinduque. Pagdating ko ron, nakita ko yung isang pastor. Pastor Alisa, nasa ang mga kamag-anak niyo? Ando sa bundok. Ba't hindi bumababa rito? Napagkasundo po na pag walang pambayad, hindi mo nagapunta. Kaya naintay sila doon. Tinanong ko rin yung mga kabataan nyo, wala pa rin po. Hindi ako, wala naman ako kasing pera. Tahimik lang ako. Mamaya, tumawag yung isang pastor. Sabi sa akin ng treasurer, Sir, si Pastor Edgan tumawag, may kasama raw siya, 13. Lakas ng loob eh. May kasama raw siya, 13, walang pambayad lahat. Ba't isinama? Wala pala pambayad eh. Tinawagan ko ngayon si Edgan, tinext ko. Sabi ko, Edgan, wala bang pambayad yung mga yan? Kahit tigsi 50 pesos. 150 lang naman eh. 3 days yun, biruin nyo naman. Todo pagkain na, 3 days. Tigsi 50, wala man lang maibibigay. Nag-reply siya. Sabi niya, Sir, puro unbeliever lahat tong dala ko. Unbeliever na, wala pang bayad. Kami yun nangusap sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, magkano halaga ng kaluluwa sa'yo? Sa halagang 150, sinasabihan mo yung mga kabataan na yun na wala silang karapatang makarinig ng salita ko. Naku, big tao. Sabi ko, sige, diretso mo na yan dito. Paglabas ko sa kubo, Pastor Alisa, paubayin na sila. Yung mga kabataan niyo. At sabihin niyo doon sa registration, ako singilin. Wala naman akong bayan. District supervisor ako. Tingnan ko lang ako, masingil nila ako na. Biga ako ron. Kumbikta ako, hiya ako sa Panginoon. Kasi maraming bagay sa church, hindi natin magawa dahil sa pera. Amen? Amen. Kasi marami tayong bayarin, iniipon, gustong bilhin. Sa ganitong kaikling buhay na natitira dito.
Kaya hindi makakilos minsan yung mga churches. Dahil sa pera. So nakahiga akong gano'n na napapahiya ako sa Kayo kaya ang mensahe ng Panginoon, magkano halaga ng buhay sa iyo? Kayo kaya sabihan ng gano'n. Hindi ka na makakaano nun dahil ang Diyos na yun eh. Maya-maya tumawag ang misis ko sa Manila. No. Nakapag-solicit ka ba sa Amerika? Hindi. Meron ditong tumawag eh. Galing sa kung saang state.